King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1282. Dalawang Ancient God. Si Zhang Yutong lang ng spiritual race ang natalo, at kung bibilangan natin ang True God Tian Chen ng Blazing Gold Race na naglabas ng challenge kanina lang pero talagang natalo, ang Blazing Gold Race ay natalo ng 3 laban ngayon. Ngayon, kung ang Ancient God Ice Origin ay lumabas doon at matalo ang isang tao, ang Blazing Gold Race ay matatalo ng 4 na laban. Ang mga spectating factions ay ang lahat ng abula sa daldalan at pagtataka. Walang inaasahan ang pag-unlad na ito, at ang pangunahing pinagmumulan ng kanilang pagkabigla ay walang iba kundi ang maalamat na henyo na direktang nakamit ang rank 6. Yung bakla. Ang kulubot na elder ng Life Sacred Land ay walang magawang ngumiti. Sa pagitan ng dalawang lahing ito, ang isa ay tiyak na mananalo habang ang isa ay tiyak na matatalo, ngunit umaasa siya na ang pagkakaiba ay hindi magiging masyadong malaki upang ang dalawang lahi ay mapanatili ang isang ekwilibriyo. Gayunpaman, ang hitsura ni Zhao Fang ay lubhang nakasire sa balanseng ito. Mayroon siyang napakalakas na soul eye bloodline. Ang mga miyembro ng upper echelon ng Blazing Gold Race ay nasa masamang kalagayan. Orihinal nilang pinlano para sa True God Tian Chen na talunin kaagad si Zhao Fang at pigilan siyang magpakita ng anumang kakayahan sa laban na ito sa pagsusugal, ngunit sa huli, pinalakas lang nila ang reputasyon ni Zhao Fang. Ngunit kahit na natalo ni Zhao Fang ang True God Tian Chen, ang Blazing Gold Race pa rin ang huling mananalo. Dahil sa pag-iisip na ito, medyo gamaan ang loob ng upper echelon ng Blazing Gold Race. Mga handgal kayo. Pinagalitan ng kabataang may maitim na gininto ang balat ang iba pang lumalaban sa Blazing Gold Race. Ang iba pang mga mandirigma ay galit na galit, ngunit hindi sila nang ahas na sumagot. Sa susunod, pupunta ako. Isang malamig at madilim na liwanag ang sumilay sa mga mata ng madilim na gininto ang kabataan. Ma'am, ipapalabas natin ang Ancient God Gilded Gold. Umalangaw sa isipan ng mga manlalaban ang boses ng isang Blazing Gold Race upper echelon member. Ang Blazing Gold Race fighter ay nagulat lahat sa utos na ito. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo ang spiritual race. Hindi napigilan ng Ancient God Gold Fury na mapangiti. Sa kabilang panig, ang tagumpay ni Zhao Fang ay nagdulot sa kanya ng paghanga ng iba pang manlalaban ng spiritual race. Mabuti. Zhao Fang, kasama mo at ng Ancient God Ice Origin, ang aking spiritual race ay tiyak na mananalo ng malaking tagumpay. Sabi ng spiritual race 5th elder sa isang tuwang-tuwa na boses. Bahagyang napakunot ang noo ni Ancient God Ice Origin sa discomfort. Ang laban sa pagsusugal na ito ay malinaw na kanyang yugto, ngunit nagawa ni Zhao Fang na makuha ang limelight sa unahan niya. Ngunit ang susunod na round ay oras ko na. Nahirapan ang Ancient God Ice Origin na pigilan ang kanyang pananabik. Sa pagkakataong ito, pipili siya ng dalawang mas mahihinang miyembro ng Blazing Gold Race, tinatalo ang dalawa sa sunod-sunod para ganap na madaig si Zhao Fang. Ngunit sa sandaling ito, ang boses ng Spiritual Race 4th Elder ay parang tubig ng yelo na bumabasa sa kanyang katawan. Ancient God Ice Origin, maghintay sandali. Hayaan mo muna si Bao Yuan. Ang 4th elder ay may reserbadong ekspresyon, ang kanyang malalim na mga mata ay patuloy na tumatama sa Blazing Gold Race. Sa lohikal na pagsasalita, ang Blazing Gold Race ay dapat na nagalit at nahuli sa pagkatalo ng True God Tian Chen, ngunit ang mga miyembro nito ay mabilis na kumalma, at lahat sila ay mukhang may tiwala at panatag. Upang maging maingat, nagpa siya ang Spiritual Race 4th elder na ibalik sa posisyon ang Ancient God Ice Origin. Kung gayon, pupunta ako. Nakangiting tumalon si Bao Yuan sa entablado. Kahit na wala siyang bloodline ng spiritual race, napakalakas pa rin niya. Ikaw, lumapit ka at makipaglaro sa akin. Diretso na tinitigan ni Bao Yuan ang nagninangas na babaeng iyon ng Blazing Gold Race. Tumanggi ako. Mabilis at tiyak ang tugon ng nagbabagang babae. Malinaw niyang nasasabi kung gaano kalakas si Bao Yuan. Sa kanyang kalagayan, hindi siya katapat nito. Sa pagtanggi sa kanyang hamon, maaari lamang pumili si Bao Yuan ng iba. Ang katabi mo ba ay nangangahas na umakyat sa entablado ng pakikipaglaban? Lumipat ang mga mata ni Bao Yuan sa madilim na gininto ang lalaki sa tabi ng nagninangas na babae.
Naramdaman niya na ang lalaking ito na may maitim na gininto ang balat ay napakalakas at maaaring magsilbing angkop na kalaban. Ang lalaking ito ay may medyo madilim na ekspresyon at malamig na mga mata, at medyo nakatayo din siya sa harap ng iba, na medyo halata sa kanya. Ancient God Gilded Gold, maaari ka nang umakyat ngayon. Bulong ng Ancient God Gold Furry at mahinang tumawa. Sige. Ang mga mata ng Ancient God Gilded Gold ay naging matalas at mabangis habang siya ay lumipad papunta sa entablado. Ngayon, maaari kang maging stepping stone para kay Bao Yuan. Si Bao Yuan ay tila nahihirapang lumaban. Ganoon ba? Ngumisi ang Ancient God Gilded Gold, habang pinapakawalan niya ang lakas ng kanyang divine stage. Boom! Itong nanginginig sa langit at nangingibabaw na enerhiya ay malinaw na sa isang Ancient God. Ito ang Ancient God. Ang mukha ni Bao Yuan ay nanlamig sa gulat, at ang kanyang katawan ay nanginag. Ano ang nangyayari? Sino ang kabataang iyon? Ang Blazing Gold Race ay may isa pang Ancient God expert. Gulat na sigaw ng mga manunood sa paligid. Ang nag-iisang Ancient God ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa estado ng laban. Sa orihinal, ang Spiritual Race ay may ganap na kalamangan, ngunit ngayon, ang Spiritual Race ay tila matatalo. Mayroon silang isa pang Ancient God. Bukod sa Fourth Elder, ang pinakamataas na echelon ng Spiritual Race ay tumayo lahat, ang mga ngiti sa kanilang mga mukha ay napalitan ng pagkalungkot at pag-aalala. Kaya yon ang nangyayari. Ang Blazing Gold Race ay nagtatago ng isa pang Ancient God expert. Ang Blazing Gold Race ang nagmungkahi ng laban sa pagsusugal na ito. Naghinala ang Spiritual Race tungkol dito, dahil ang panukala ay malinaw na para sa kalamangan ng Spiritual Race, ngunit kung hindi ito sumang-ayon, ito ay lilito na masyadong mahiyain. Ngunit hindi nila naisip na ang Blazing Gold Race ay magtatago ng isa pang Ancient God. Elder, magpahinga ka muna. Ang Ancient God ng Blazing Gold Race na ito ay dapat na nakalusot kamakailan lamang. Kaya ko siyang harapin. Bulong ng Ancient God Ice Origin. Hanggat ipinadala nila ang kanilang mga mandirigma sa tamang pagkakasunod-sunod, ang Ancient God Ice Origin ay mayroon pa ring pagkakataon na makitungo sa dalawang Ancient God. Tama iyan. Ipaubos ni Zhao Feng ang Ancient God na ito at pagkatapos ay pilitin siya ng Ancient God Ice Origin sa labanan at tapusin siya. Marami sa mga lumalaban sa Spiritual Race ang agad na umaasa sa Ancient God Ice Origin. Si Zhao Feng ang pinakamalakas na hindi Ancient God sa kanilang koponan. Magagawa niyang saktan ang isang Ancient God na kamakailan lamang ay nakalusot. Ipapadala ang Ancient God Ice Origin para tapusin ang trabaho. Sa ganitong paraan, ang Spiritual Race ay magkakaroon pa rin ng kalamangan. Sa sandaling ito, ang Ancient God Ice Origin ang naging tanging pag-asa ng Spiritual Race. Buzz. Palihim na inactivate ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at tumutok sa Ancient God Gilded Gold. May lihim na selyo sa kanyang divine stage. Agad na nakita ni Zhao Feng ang nangyayari. Lumilitaw na ang isang upper echelon na elder ng Blazing Gold Race ay naglapat ng isang lihim na pamamaraan upang itago ang tunay na paglilinang ng Ancient God Gilded Gold upang kahit na ang mga Ancient God ng Spiritual Race ay hindi makakita ng katotohanan. Ngunit kahit ngayon, mayroon pa ring isa pang selyo sa divine stage ng Ancient God Gilded Gold. Bao Yuan, gawin mo ang lahat para saktan siya. Nag-message ang Ancient God Ice Origin. Sige. Nanlalaki ang mga mata ni Bao Yuan sa galit habang pinapagana niya ang kanyang bloodline bilang paghahandang lumaban sa lahat ng mayroon siya. Boom! Ang katawan ni Bao Yuan ay lumaki ng halos 10 beses na mas malaki at naging isang napakalaking itim na unggoy. Bawat buhok sa kanyang katawan ay parang isang itim na karayom ng bakal, at ang kanyang hitsura ay abnormal na ganid at mabangis. Swish! Isang madilim na dilaw na martilyo ang lumitaw sa kanyang kamay, na naglalabas ng enerhiya sa mga limitasyon ng isang average na kalidad na divine weapon. Wind Devil Hammer. Agad na ginamit ni Bao Yuan ang isa sa kanyang makapangyarihang kasanayan sa pakikipaglaban. Ang kanyang mga braso ay nagsimulang mabaliw na hamampos sa martilyo sa paligid na parang isang baliw na demonyo. Nagsimulang magwalas ang maitim na ipo-ipo sa entablado patungo sa Ancient God Gilded Gold. Buzz. Boom.
Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ancient God Gilded Gold. Ang kanyang katawan ay agad na natatakpan ng isang layer ng dark golden metal habang ang dark golden apoy ay pumailanglang sa kalangitan. Pinili ng Ancient God Gilded Gold na direktang harapin ang pag-atake ni Bao Yuan. Boom! Bang! Sinuntok ng Ancient God Gilded Gold, ang kanyang madilim na gininto ang kamao ng apoy na parang dragon habang pinuputol nito ang lahat ng nasa daanan nito. Hahaha, ito lang ang halaga ng iyong lakas. Ang Ancient God Gilded Gold ay sumuntok dito at doon, nilipol ang mga pag-atake ni Bao Yuan. Boom! Bang! Crash! Umungol si Bao Yuan, lahat ng bakal na karayom sa kanyang katawan ay nakatayo habang itinapon niya ang sarili sa Ancient God Gilded Gold. Ang bloodline ni Bao Yuan ay isa para sa malapit na labanan, ngunit kahit na may isang divine weapon sa kamay, hindi pa rin siya katugma para sa Ancient God Gilded Gold. Ang Ancient God na ito ay may abnormal na lakas. Marami sa mga mandirigma ng spiritual race ay nagsimulang mag-alala. Marami na akong natalo na Ancient God na ka-level niya. Hanggat hindi ko kailangang labanan ang Blazing Gold race ng mga Ancient God ng sunod-sunod, tiwala ako na kaya kong talunin ang ilang daan sa kanila. Matigas na sabi ng Ancient God Ice Origin. Siya na ngayon ang tanging pag-asa ng spiritual race. Siya lang ang makakapagbalik ng mga alon. Kung nagawa niyang makamit ang huling tagumpay, maaari pa siyang humiling ng higit pa mula sa spiritual race. Hindi ko akalain na ang Blazing Gold race ay magiging napakababa at sadyang itago ang paglilinang ng Ancient God na ito. Bukod dito, ang Ancient God na ito ay hindi mukhang isang taong nakalusot. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay medyo malungkot ang hitsura. Pinagmamasdan nila ang labanan sa pagitan ni Bao Yuan at ng Ancient God Gilded Gold sa buong oras na ito. Sa kanilang insight at karanasan, natural nilang napansin na ang Ancient God Gilded Gold ay may napakahusay na ekspresyon at mukhang hindi ginagamit ang kanyang buong lakas. Marahil ay sinusubukan niyang iwasang masugatan sa pamamagitan ng dahan-daang pagpapapagod kay Bao Yuan. Lumilitaw na ang Blazing Gold race ay hindi binubuo ng mga tanga. Kahit na may dalawang Ancient God, pinili nitong sumulong ng maingat. Kalokohan. Galit na galit si Bao Yuan. Siya ay napigilan sa buong labanang ito, walang magawa sa Ancient God Gilded Gold. Nakaramdam siya ng panghihina at pang-aapi. Black Demon Fury. Umungol si Bao Yuan at ginamit ang kanyang ultimate move. Boom! Nagsimulang mag-apoy ang kanyang dugo, na lumilikha ng itim na ilusyon na apoy na nabuo ang imahe ng isang napakalaking itim na unggoy sa hangin. Ang aura ni Bao Yuan ay sumabog ng husto, at ang kanyang katawan ay bumaril pasulong, ang kanyang napakalaking martilyo ay natatakpan ng itim na enerhiya habang ito ay bumagsak sa Ancient God Gilded Gold. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa ibabaw ng entablado. Tila nabaliw si Bao Yuan, nagpaikot-ikot sa napakalaking martilyo at nilunod ang Ancient God Gilded Gold sa mga layer ng itim na enerhiya. Ito lang ba ang mayroon ka? Ang mga tao ng spiritual race ay tunay na mahihina. Ang mapanuksong tawa ng Ancient God Gilded Gold ay lumabas sa gitna ng itim na divine power. Ilang sandali pa, isang gintong apoy ang tumagos sa kadiliman. Swish! Ang Ancient God Gilded Gold ay naging isang gold-plated na bundok na direktang bumangga sa ulo ni Bao Yuan. Pahinga. Ang Ancient God Gilded Gold ay nagpalapot ng isang bola ng madilim na gininto ang liwanag sa kanyang kamay na naglabas ng nakakatakot na enerhiyang nagninangas, na ngayon ay kanyang pinakawalan. Boom! Bang! Ang katawan ni Bao Yuan ay gamulong sa entablado, kalaunan ay bumagsak sa gilid, na basang-basa sa dugo. Natalo si Bao Yuan. Bulong ni Zhang Yutong. Ang Ancient God Gilded Gold na ito ay mukhang hindi masyadong nasaktan. Bahagyang nakasimangot ang Ancient God Ice Origin habang nakatitig sa Ancient God Gilded Gold. Sa lohikal na pagsasalita, ang mga baliw na pag-atake mula sa pinakamataas na rank 6 True God tulad ni Bao Yuan ay dapat na nakasugat man lang sa Ancient God Gilded Gold. Zhou Fang, kapag lumabas ka doon, ilagay mo ang lahat sa pagsusugat sa kanya. Iyon lang ang paraan para matalo ko siya habang pinapanatili ang kaunting lakas ko. Agad na sinabi ng Ancient God Ice Origin kay Zhou Fang. Hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Zhou Fang na maging limelight.
Kailangan niyang ayalay ang sarili upang magtagumpay ang Ancient God Ice Origin. Ngunit sa sandaling ito, malamig na tumahol mula sa entablado ang Ancient God Gilded Gold. Ancient God Ice Origin, halika rito at labanan mo ako. Matapos talunin si Bao Yuan, hindi inaasahang hindi pinili ng Ancient God Gilded Gold na magpahinga, ngunit sa halip ay naglabas ng hamon. At ang taong hinahamon niya ay walang iba kundi ang pinakamalakas na tao sa spiritual race team, ang Ancient God Ice Origin. King of Gods, Kabanata 1283. Kawalang pag-asa. Ang sinaunang God Gilded Gold ng Blazing Gold Race ay hinahamon ang Ancient God Ice Origin kaagad pagkatapos makipaglaban kay Bao Yuan. Ang Ancient God Ice Origin ay isang napakalakas na pag-iral sa rank 7 Ancient Gods of the Spiritual Race, ngunit hindi ko pa narinig ang tungkol sa Ancient God Gilded Gold na ito. Ang mga manunood ay lahat ay natigilan sa hamong ito. Ang Ancient God Ice Origin, na nagsasabi lang kay Zhao Feng kung ano ang gagawin, ay natulala din. Iniisip pa niya kung pinaglalaroan ba siya ng mga tenga niya. May direktang humamon sa kanya, at ginagawa ito ng challenger na ito pagkatapos makipaglaban sa pinakamataas na rank 6 Bao Yuan. Gustuhin man siyang kalabanan ng taong ito, dapat ay nagpahinga man lang siya para makalaban siya ng buong lakas. Tila sigurado ang Blazing Gold Race sa kanilang tagumpay sa dalawang Ancient God na talagang hamanin nila ako kaagad. Inakala ng Ancient God Ice Origin. Ito ay maaaring isang pagkakataon para sa kanya, ngunit ang Ancient God Ice Origin ay kailangan pa ring makita kung ano ang sasabihin ng pinakamataas na antas ng spiritual race. Pumunta ka. Bagamat naramdaman ng mga upper echelon na miyembro ng spiritual race na may mali, maaari lamang nilang ipadala ang Ancient God Ice Origin. Pagkatapos ng lahat, ang hinahamon ay ang pinakamalakas na manlalaban sa panig ng spiritual race. Kung hindi nila tatanggapin ang laban na ito, sila ay magiging katatawanan ng Ziling Zone. Ang spiritual race elders ay nag-isip na ang Blazing Gold Race ay nagpaplano lamang na gamitin ang Ancient God Gilded Gold para isugat ang Ancient God Ice Origin. Pagkatapos ay magpapadala sila ng Ancient God Gold Furry para talunin ang Ancient God Ice Origin at makuha ang tagumpay. Mayroon silang dalawang Ancient God. Ang Ancient God Ice Origin ay kailangang labanan sila ng sunod-sunod anuman ang mangyari. Bumantong hininga ang spiritual race 5th Elder. Whoosh! Ang Ancient God Ice Origin ay tumalon sa entablado ng pakikipaglaban. At dito ko naisip na hindi ka maglalakas loob. Tumikim ang Ancient God Gilded Gold, ang pananabik na bumalatay sa kanyang mga mata. Dahil nakaakyat na ako, ibaba na agad kita. Buong pagmamalaking sagot ng Ancient God Ice Origin. Sa kanyang mga mata, ang Ancient God Gilded Gold ay tiyak na mas mahina kaysa sa kanya. Bukod pa riyan, katatapos lang ng Ancient God Gilded Gold sa pakikipaglaban kay Bao Yuan. Pagkatapos ay hayaan mo akong makita kung mayroon kang karapatan. Habang umuungal ang Ancient God Gilded Gold, ang kanyang aura ay nagsimulang lumaki, ang madilim na gintong apoy ay bumalot sa kanyang katawan at ginawa siyang isang Diyos ng digmaan ng apoy. Makikita mo. Nanlamig ang mga mata ng Ancient God Ice Origin habang unti-unti niyang ina-activate ang kanyang spiritual race bloodline. Ang Heaven Earth Yuan Chi sa paligid niya ay agad na naging isang nagyayelong ambon. Sa sandaling ito, ang Ancient God Ice Origin ay tila kaysa ng Heaven Earth Yuan Chi, ang bawat galaw niya ay may matinding kapangyarihan. Shwoom! Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang mga nagyayelong kristal ay namuo at naging isang serpentine dragon na sumisingil sa Ancient God Gilded Gold. Golden Light Sacred Body. Pinaandar ng Ancient God Gilded Gold ang kanyang kakaibang pisikal na katawan. Ang nakakasilaw na mga tato ng apoy ay lumitaw sa kanyang katawan habang ang nagbabagang pisikal na enerhiya ay dumaan sa lugar. Ding! Ding! Bang! Ginamit ng Ancient God Gilded Gold ang kanyang mabigat na katawan para labanan ang pag-atake ng Ancient God Ice Origin, ngunit napaatras siya ng ilang hakbang, at maraming gasgas ang naiwan sa kanyang dark golden body. Iyon lang ang mayroon sa iyo. Ang mga mata ng Ancient God Ice Origin ay kumislap sa liwanag habang sinimulan niyang gamitin ang higit pa sa kanyang bloodline power. Ang buong entablado ay nagsimulang kumikinang sa mga nagyayelong kristal habang ang isang mabigat na presyon ay bumaba sa Ancient God Gilded Gold.
Pakiramdam ng Ancient God Gilded Gold ay parang ang buong mundo ay laban sa kanya, at unti-unti niyang naramdaman ang panganib. Napakalakas. Ang Ancient God Ice origin ay umabot na sa antas na ito. Ang Ancient God Gilded Gold ay hindi magtatagal. Ngunit hindi magiging madali para sa Ancient God Ice origin na talunin ang Ancient God Gilded Gold. Bukod dito, kailangan niyang harapin ang Ancient God Gold Furry pagkatapos mismo. Nagkomento ang mga manunood habang pinagmamasdan nilang mabuti ang laban na ito. Ancient God Gold Furry, alam mo ba kung paano naging napakalakas ng Ancient God Gilded Gold? Ang True God Tian Chen ay hindi naiwasang magtanong. 30 taon na ang nakalipas, ang Ancient God Gilded Gold ay True God Gilded Gold lang, isang ordinaryong True God ng Blazing Gold Race. Ang ilan sa rank 7 Ancient Gods ng Blazing Gold Race ay hindi man lang alam kung sino siya. 30 taon na ang nakalilipas, ang True God Gilded Gold ay naglalakbay sa mundo upang maasa ang kanyang sarili at subukang makapasok sa hanay ng Ancient God at magningning sa loob ng naglalagablab na Gold Race. Hindi masama ang kanyang kapalaran, dahil hindi sinasadyang nasira siya. Nag-message ang Ancient God Gold Furry. Maaaring dahil sa pagkasira na iyon. Ang True God Tian Chen ay mukhang nasa sabik. Tunay nga, ngunit kung tungkol sa kung ano ang nasa kapahamakan na iyon at kung ano ang kanyang nakatagpo, tanging ang pinakamataas na echelon ng Blazing Gold Race ang nakakaalam. Hindi rin alam ng Ancient God Gold Furry ang buong kwento. Anuman, tiyak na hindi normal ang pagkasira na iyon dahil ginawa nitong True God Gilded Gold mula sa isang ordinaryong disipulo ang isa sa pinakamahusay na Ancient Gods of the Blazing Gold Race. Ang Ancient God Gilded Gold ay bumalik kaagad nang ang Blazing Gold Race ay nakikipaglaban sa spiritual race sa Heaven Crystal Fire Spirit Vein. Kaya naman, iminungkahi ng Blazing Gold Race ang laban na ito sa pagsusugal habang nagpapataw ng kompletong blackout sa anumang balita ng Ancient God Gilded Gold upang siya ay magsilbi bilang kanilang alas. Tanging ang mga disipulong nakikibahagi lamang ang nakapansin sa ilang mga detalye na ang Ancient God Gilded Gold ang alas ng laban na ito sa pagsusugal. Ngunit tila ang Ancient God Gilded Gold ay hindi tugma para sa Ancient God Ice origin. Ngumiti ang True God Tian Chen. Sa kanyang pananaw, ang Ancient God Gilded Gold ay hindi ganoon kakilakilabot. Nagpakita lang siya noong kailangan siya ng Blazing Gold Race at sa gayon ay natanggap ang pabor ng upper echelon. Hahaha, pinaglalaroan lang ng Ancient God Gilded Gold ang Ancient God Ice origin. Ang kanyang tunay na lakas ay mas malaki kaysa sa Ancient God Ice origin. Humalaklak ang Ancient God Gold Furry bago muling nag-message. Bago ang laban sa pagsusugal, inayos ng upper echelon ng Blazing Gold Race na makipaglaban siya sa Ancient God Gilded Gold, kaya malalim ang pagkakaunawa niya sa lakas ng Ancient God Gilded Gold. Ganoon ba? Ang True God Tian Chen ay mukhang hindi makapaniwala. Sa sandaling ito, isang nanginginig na pisikal na kapangyarihan na may halong malupit na gintong apoy ang sumabog palabas. Kaboom! Madilim na gininto ang apoy na galit na nakipagsagupaan sa nagyayelong mga kristal. Sa huli, ang lahat ng kapangyarihan na na-condense ng Ancient God Ice origin mula sa pag-activate ng kanyang bloodline ay winasak ng Ancient God Gilded Gold. Ang lakas mo! Ang Ancient God Ice origin ay biglang nalungkot. Sa sandaling ito, ang Ancient God Gilded Gold ay nagpapalabas ng isang antas ng kapangyarihan na ganap na kapantay sa kanya. Ano ang nangyayari? Paano magiging ganito kalakas ang Ancient God Gilded Gold? Kaya ang Ancient God Gilded Gold ay nagtatago ng kanyang lakas sa buong panahon. Ito ang tunay na ace card ng Blazing Gold Race. Tila ang spiritual race ay tumitingin sa isang kahabag-habag na pagkatalo. Umalangaw sa pandinig ng mga tao mula sa spiritual race ang mga hiyawan ng alarma at mga buntong hininga ng papuri. Ang mga disipulo ng spiritual race ay may mga pagpapahayag ng galit at pag-aatubili, ngunit wala silang magagawa. Ang mga miyembro ng upper echelon ng spiritual race ay lahat ay may mga pangit na pagniwi. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, magiging napakahirap para sa kanila na makakuha ng kahit 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat ngayon. Di ba sabi mo ilalabas mo ako sa stage? Nagsalita ang Ancient God Gilded Gold na may pananakot na tono at walang awa na tingin. Itigil ang mga walang kwentang salita. Sa isang malungkot na tingin sa kanyang mukha,
ang Ancient God Ice Origin ay agad na nagpatawag ng isang espada ng yelo na nagsimulang maglabas ng lamig sa paligid. Ice Crystal Celestial Slash. Itinaas ng Ancient God Ice Origin ang espada, at bumaril ang isang stream ng nakakagigil na divine power. Hindi na nakapagpigil ang Ancient God Ice Origin. Kinuha niya ang kanyang mataas na kalidad na divine weapon at ginamit ang isa sa kanyang pinakamataas na kakayahan. Swish! Isang napakalaking ice crystal sword ang bumaril sa entablado patungo sa Ancient God Gilded Gold. Ngumisi ang Ancient God Gilded Gold. Bago pa man dumating ang laslas ay naramdaman na niya ang pagsaksak sa kanyang dibdib. Swish! Isang simpleng batong palakol na madilim na dilaw ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang hitsura ng palakol na ito ay nagpang-inag sa hangin. Isang simple ngunit mabigat na enerhiya ang dumaan sa lugar. Hawak ang palakol, bumaril sa hangin ang Ancient God Gilded Gold, na nagwasak ng ilang alon ng marilag na gintong apoy. Boom! Bang! Crash! Sinira ng Ancient God Gilded Gold ang Ice Sword Slash na papalapit sa kanya sa bawat pulgada at nagtagumpay pa na pilitin na pabulaykan ang Ancient God Ice Origin. Hinarang niya talaga. Ang Ancient God Ice Origin ay lubos na natigilan sa tanawing ito. Habang papalapit ang Ancient God Gilded Gold, naramdaman ng Ice Origin na ang mataas na kalidad na divine weapon sa kamay ng kanyang kalaban ay medyo mas mataas ang kalidad kaysa sa kanya. Ice Crystal Heaven Defying Style. Ang Ice Origin ay gumamit ng isa pang makapangyarihang sword skill habang siya ay pumasok sa isang matinding labanan sa Ancient God Gilded Gold. Gayunpaman, nakikita na ng mga manunood na ang Ancient God Ice Origin ay bahagyang mas mahina kaysa sa Ancient God Gilded Gold. Kung magpapatuloy ang mga bagay gaya ng inaasahan, sa kalaunan ay mananalo ang Ancient God Gilded Gold. Kahit na mayroon pa ring ibang galaw ang Ancient God Ice Origin na maaaring mabaliktad ang sitwasyon, hindi siya magkakaroon ng lakas upang labanan ang sinuman, at matatalo pa rin ang spiritual race. Boom! Sa sandaling ito, ang Ancient God Gilded Gold ay nagpakawala ng isang gintong imahe ng palakol na maaaring yumanig sa kalangitan. Crystal Spirit Liquefaction. Sa harap ng napakalakas na pag-atake, ang Ancient God Ice Origin ay maaari lamang gumamit ng isang lihim na pamamaraan ng spiritual race. Ang kanyang transparent na katawan ng yelo ay biglang nagsimulang tumulo na parang tubig. Gotcha! Ang imahe ng gintong palakol ay direktang tumama sa Ancient God Ice Origin, na lumikha ng isang napakalaking sugat. Nang mawala ang gintong palakol, agad na gumaling ang napakalaking sugat sa katawan ng Ancient God Ice Origin. Plush! Matapos gamitin ang kanyang lihim na pamamaraan para makaiwas sa malakas na pag-ataking ito, nagluwa ng dugo ang Ancient God Ice Origin at nagsimulang mag-counter-attack. Boom! Ilang malalaking tipak ng yelo ang bumaril pasulong. Ang Ancient God Gilded Gold ay walang lakas na umiwas pagkatapos gamitin ang kanyang pinakamataas na pamamaraan at direktang tinamaan ng malalaking tipak ng yelo na ito. Gayunpaman, ang kanyang mga pinsala ay hindi gaanong malala kaysa sa Ancient God Ice Origin. Hinarang niya talaga. Ang Ancient God Gilded Gold ay medyo nabigla. Sa bandang huli, ang spiritual race bloodline ay nireranggo pa rin sa itaas ng Blazing Gold race bloodline. Bilang karagdagan, ang bloodline ay may isang katangian na nagpapahintulot sa ito na neutralisahin ang isang nakamamatay na pag-atake sa isang solong pagkakataon. Kung ganoon, gagamitin ko ang diskarteng ito para talunin ka. Isang pahiwatig ng kabaliwan ang lumitaw sa mukha ni Ancient God Gilded Gold. Isang nakakasilaw na gintong liwanag ang bumaril mula sa katawan ng Ancient God Gilded Gold at sumanib sa maitim na dilaw na palakol na bato. Whoosh! Ang mga gintong apoy na nagliliyab sa palakol na bato ay biglang tumaas, at ang sandata ay nagsimulang maglabas ng destruction intent na maaaring lipulin ang lahat. Destruction intent. Nang inag ang katawan ng Ancient God Ice Origin, at ang takot ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ang dati ng makapangyarihang Ancient God Gilded Gold ay biglang nagpakita ng isa pang malakas na lakas. Ang pag-ataking ito ay may dobleng lakas ng unang pinakamataas na kasanayan ng Ancient God Gilded Gold. Malubhang nasugatan ang Ancient God Ice Origin, at mahina ang kanyang bloodline power. Hindi niya magagamit ang lihim na pamamaraan sa pangalawang pagkakataon. Ice Crystal Heaven Defying Style.
Pinasiklab ng Ancient God Ice Origin ang kanyang huling divine power at bloodline at ibinuhos ito sa pagkilos na ito. Ngunit halos hindi na niya ito nagawang gawin nang basagin ito ng Ancient God Gilded Gold. Ang natitira sa destruction intent ay tumama sa Ancient God Ice Origin. Thwish. Sa isang kislap ng gintong liwanag, ang palakol ng Ancient God Gilded Gold ay inihagis mula sa entablado ang Ancient God Ice Origin. Tapos na ang laban. Ang Ancient God Ice Origin ay natalo. Natalo ang Ancient God Ice Origin. Ang True God Long Yuan ay agad na namutla. Ang iba sa mga lumalaban sa spiritual race ay naging depressed din. Malubhang natalo ang Ancient God Ice Origin habang naghihintay pa rin sa mga pakpak ang Ancient God Gold Fury ng Blazing Gold Race. Tuluyan na silang natalo sa laban sa pagsusugal na ito. Isang ulap ng kawalan ng pag-asa ang Bomb-A-Lot sa grupong spiritual race. Ang Blazing Gold Race, ang nanalo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nag-anunsyo ang Elder mula sa Life Sacred Land. Ngunit bago pa man makapagbigay ng komento ang mga manunood, umalangaw sa ibabaw ng entablado ang malupit na tinig ng Ancient God Gilded Gold. Ito ba ang pinakamalakas na taong ipinadala ng spiritual race? Hindi naman siya big deal. Ako lang ay sapat na para walisin ang iba sa inyo. Ang Ancient God Gilded Gold ay nakatayo sa entablado na may mapagmataas na tingin, ang kanyang tono ay ganap na walang pidgel habang inis kanya ang natitirang mga manlalaban ng spiritual race na may mapang uyam na mga mata. King of Gods, Kabanata 1284. Pagkatalo pagkatapos ng malungkot na pagkatalo. Ito ba ang pinakamalakas na taong ipinadala ng spiritual race? Hindi naman siya big deal. Ako lang ay sapat na para walisin ang iba sa inyo. Tiningnan ng Ancient God Gilded Gold ang spiritual race party at nagsalita ng may labis na pagmamataas. Nanginginig sa galit at hindi pagpayag ang iba pang mga manlalaban ng spiritual race, ngunit may baba lamang nila ang kanilang mga ulo. Tinalo ng Ancient God Gilded Gold ang Ancient God Ice Origin at sa gayon ay tuluyang nadurog ang kanilang kumpiyansa. Bukod dito, ang Blazing Gold Race ay mayroon pa ring Ancient God Gold Fury na nakalaan. Bukod doon, mayroon din silang 5 pang rank 6 True Gods. Kung ang dalawang Ancient God ng Blazing Gold Race ay humalili sa paglabas, madali nitong malimitahan ang mga pagkatalo nito sa 5. Kung iyon ang kaso, ang spiritual race ay hindi makakakuha ng 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat. Natalo ako. Ang Ancient God Ice Origin ay dahan-daang bumalik sa platform ng spiritual race, isang ekspresyon ng kalungkutan sa kanyang mukha. Siya ay orihinal na nagplano sa paggamit ng laban sa pagsusugal na ito upang palakasin ang kanyang reputasyon. Hindi niya hinulaan na matatalo siya sa kanyang unang laban. Blazing Gold Race, alang-alang sa tagumpay, talagang handa kang gumamit ng anumang paraan. Mahinang ungol ng spiritual race 5th Elder. Iminungkahi ng Blazing Gold Race ang laban na ito sa pagsusugal kung saan ang spiritual race ang tila may kalamangan, ngunit ang Blazing Gold Race ay nagtatago ng isang ace na maaaring ganap na baligtarin ang sitwasyon. Sa layuning iyon, tinatakan ng Blazing Gold Race ang anumang balita tungkol sa bagay na iyon at gumamit pa ng mga espesyal na pamamaraan para itago ang tunay na antas ng cultivation ng Ancient God Gilded Gold. Sila ay tunay na dumaan sa matinding sakit. Hindi yan tama. Ang Blazing Gold Race ay palaging isang pagtitipon ng mga dalubhasa at mga alagad na may napakagandang lakas. Palagi kaming umaasa sa aming tunay na kakayahan. Kaya lang mas mababa ang mga alagad ng spiritual race. Paano ka makakagawa ng mga malisyosong akusasyon? Si Elder Jin ng Blazing Gold Race ay may pulang kinang sa kanyang mukha habang siya ay time na tumatawa. Sa pagkakataong ito, ang Blazing Gold Race ay ginawaran ang spiritual race ng isang malupit na suntok sa harap ng maraming paksayon ng Zilling Zone. Ang nakikitang galit at napipig na tingin sa mga tao ng spiritual race ay isang ganap na kagalakan para kay Elder Jin. Ikaw. Ang spiritual race 5th Elder ay nanginginig sa galit, ngunit sa huli, ang Ancient God Ice Origin ay nawala, at ang kanyang mga salita ay hindi kayang baguhin iyon. Hindi pa rin tapos ang laban sa sugal. Ipagpatuloy natin. Si Elder Jin ay matamang tumingin sa spiritual race elders. Kung magpapatuloy ang laban sa pagsusugal,
ang spiritual race ay magtitiis lamang ng higit pang pagdurusa at kahihiyan. Ito talaga ang gusto niyang makita. Ang laban sa pagsusugal. Ang mga elder ng spiritual race ay may mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha habang sila ay malinaw na nagpupumilit kung ano ang gagawin. May pag-asa pa. Ang spiritual race fourth elder ay nag-message sa lahat ng miyembro ng spiritual race group. Mayroon kaming 8 miyembro pati na rin ang pagkakataon na maglabas ng hamon. Hanggat kaya nating talunin ang 3 rank 6 gods ng Blazing Gold Race, makakakuha pa rin tayo ng bahagi ng Heaven Crystal Fire Spirit Vein. Ang malalim na boses ng 4th Elder ay umalangaw-ngaw sa isipan ng lahat. Ang Blazing Gold Race ay may natitirang 7 miyembro. Kung maaari nilang dalhin ang numerong iyon sa ibaba ng 5, ang Spiritual Race ay mayroon pa ring pagkakataon na makakuha ng 10% ng ugat. Medyo kumalma ang iba sa spiritual race elders. Kung papayag lang sila, mawawalan ng dignidad ang spiritual race. Bukod dito, kahit 1% ay mas mahusay kaysa sa wala. Kung kaya ninyong talunin ang 3 miyembro ng Blazing Gold Race, ang bawat tao ay makakakuha ng 10,000 kontribusyon na puntos, at ang isang disipulo na matatalo sa isang Blazing Gold Race na disipulo ay makakatanggap ng 40,000 puntos ng kontribusyon. Nagpatuloy ang 4th Elder, nang makitang ang mga disipulo ng spiritual race ay napakalungkot pa rin. Ang natitirang mga manlalaban ng spiritual race ay agad na lumiwanag. Kung matalo nila ang 3 rank 6 True Gods, lahat ay makakakuha ng mga kontribusyon na puntos, at sino mang matalo sa isang tao mula sa Blazing Gold Race ay makakakuha ng 40,000. Tuloy ang laban sa pagsusugal. Ang kulubot na Elder ng Life Sacred Land ay nagpahayag. Hahaha, ang tigas ng ulo. Napangiti si Elder Jin ng Blazing Gold Race. Natural na naiintindihan niya na gustong subukan ng spiritual race na talunin ang 3 rank 6 True Gods ng Blazing Gold Race. Sa paggawa nito, makakakuha pa rin ang spiritual race ng 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit Vein. Sige. Kung gusto mong lumaban, sasamahan kita. Sa fighting stage, ang Ancient God Gilded Gold ay nagbigay ng mabangis na ngiti. Malinaw na ang Ancient God Gilded Gold ay walang intensyon na magpahinga pagkatapos talunin ang Ancient God Ice Origin. Ang 7 natitirang mandirigma ng spiritual race ay naging medyo madilim. Ang Ancient God Gilded Gold ay napagod sa kanyang sarili sa kanyang pakikipaglaban sa Ancient God Ice Origin at natatakpan ng mga sugat, ngunit mayroon pa rin siyang lakas upang madaig ang rank 6 True Gods. Naunawaan nilang lahat na, kung hamanin sila ng Ancient God Gilded Gold, tiyak na matatalo sila. Ancient God Gilded Gold, iwanan si Zhao Feng para sa huli. Nagpadala ng mensahe si Elder Jin sa Ancient God Gilded Gold. Kamakailan lamang ay naging limelight si Zhao Feng, kaya gusto niyang tiisin ni Zhao Feng ang higit pang pagdurusa at pressure kaysa sa iba pang miyembro ng kanyang team. Sige. Tumango ang Ancient God Gilded Gold. Bagamat gusto niyang harapin si Zhao Feng sa ngayon, hindi siya nang ahas na suwayan ang utos ni Elder Jin. Magsimula tayo sa kaliwa. Ang Ancient God Gilded Gold ang tingin sa taong nakatayo sa pinakakaliwa. Ito ay isang kabataang nakasuot ng puti, ang pinakamahinang tao sa pangkat ng spiritual race ng 10. Laban. Sa sandaling ang kabataan ay umakyat sa entablado, isinaaktibo niya ang kanyang bloodline at ginamit ang lahat ng mga pamamaraan sa kanyang pagtatapon. Boom! Bang! Crash! Ang puting malakristal na enerhiya ay dumaloy sa kalangitan, na nagiging hindi mabilang na matutulis na mga espada na tumusok sa Ancient God Gilded Gold. Naging seryoso ang ekspresyon ng Ancient God Gilded Gold, at ang kanyang katawan ay nagsimulang umahan sa mabangis na gintong apoy. Ding! Ding! Bang! Bang! Nanindigan ang Ancient God Gilded Gold at direktang sinaksak ang mga pag-atake ng kabataang nakasuot ng puti. Umalis ka dito. Ang Ancient God Gilded Gold ay umaban, na nagpadala ng nakakapang-asar at matinding panggigipit sa kabataang nakasuot ng puti. Pinaunlad niya ang kanyang simpleng palakol na bato. Isang napakalaking gintong liwanag ang nagpalipad sa kabataan mula sa entablado. Ang natitirang 6 na miyembro ng spiritual race ay muling nalungkot. Hindi ko akalain na maaari pa rin siyang magpakita ng ganoong kapangyarihan pagkatapos makipaglaban sa Ancient God Ice Origin. Napangiwi ang True God Long Yuan.
Kahit siya ay walang kumpiyansa na talunin ang Ancient God Gilded Gold. Ikaw ang susunod. Bumangon ka dito. Matapos talunin ang isa, ang Ancient God Gilded Gold ay mabilis na tumingin sa isa pang miyembro ng Spiritual Race Team. Inipon ng kabataang ito ang kanyang desisyon at ginamit ang bawat pamamaraan na mayroon siya. Ang kabataang ito ng Spiritual Race ay medyo mas malakas, natalo lamang matapos makipagpalitan ng 10 suntok sa Ancient God Gilded Gold. 4 na sunod-sunod na natalo na ngayon ang Spiritual Race at 5 mandirigma na lang ang natitira. Unti-unting nawawalan ng interes ang mga manunood. Ang mga susunod na laban ay tiyak na magiging isang panig, at makikita na ng lahat ang huling resulta. Ang Blazing Gold Race ay tataas sa laban na ito sa pagsusugal habang ang Ancient God Gilded Gold ay makikilala sa buong Zilling Zone. Dapat may pagkakataon pa akong bumangon doon. Tumawa ang Ancient God Gold Furry. Bago ang laban sa pagsusugal, siya ay itinuturing na pinakamalakas na miyembro ng Blazing Gold Race Team, ngunit hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong umakyat pa. Boom! Bang! Sa sandaling ito, isa pang alagad ng Spiritual Race ang ipinadala na lumipad mula sa entablado. Ang Ancient God Gilded Gold ay nanalo ng 5 sunod. 5 sunod na natalo ang Spiritual Race. Walang sino man sa mga miyembro ng Spiritual Race ang maaaring patuloy na manood. Wala silang ibang hinanggad kundi ang umalis. Ang bawat karagdagang segundo ay isa pang segundo ng pagpapahirap. Si Zhao Feng lamang ang hindi naapektuhan. Sa buong proseso, kaunting emosyon lang ang ipinakita niya. Ito ay kahanga-hanga. Ang Blazing Gold Race ay mayroon pa ring 7 tao, na 140,000 kontribusyon na puntos. Natagpuan ni Zhao Feng ang kanyang sarili na medyo nasasabik sa pag-asam na ito. Ang 140,000 puntos ng kontribusyon ay higit pa sa sapat upang ipagpalit para sa isang pamamaraan sa Spiritual Race. May natitira pang 4 na tao. Bumangon ka. Tinuro ng Ancient God Gilded Gold ang isa pang disipulo ng Spiritual Race. Whoosh! Umakyat sa entablado ang isang kabataang malawak ang mukha. Nasugatan ka na ng husto at pagod, at pagkatapos mong labanan ang napakaraming laban, pagod ka na. Hayaan mo lang akong tapusin ka. Ang lakas ng malawak na mukha ng kabataan ay higit sa karaniwan sa grupo ng 10. Gaya ng sinabi ko kanina, sapat na akong mag-isa para walisin kayong mga mahihinang Spiritual Race. Ang Ancient God Gilded Gold ay tila medyo pagod, ngunit ang kanyang mga salita ay napakalaki at mayabang gaya ng dati. Ding! Ding! Bang! Matapos magsalita ang 2 manlalaban, nagsimula na silang lumaban. Hinawakan ng malawak na mukha ng kabataan ang kanyang divine weapon at sinunog ang kanyang Spiritual Race bloodline habang naglulunsad siya ng sunod-sunod na pag-atake laban sa Ancient God Gilded Gold. Ang labanan ay tumagal ng mas matagal kaysa sa iba, at ang Ancient God Gilded Gold ay walang gaanong kalamangan. Biglang kumislap ng ginto ang mga mata ni Ancient God Gilded Gold habang winawagayway niya ang batong palakol sa kanyang kamay. Kling! Klang! Ang saber ng malapad na mukha ng kabataan ay naputol ng pag-atake ng Ancient God Gilded Gold. Ang aking Celestial Wind Sun Shatter Saber. Ang malapad na mukha ng kabataan ay napasigaw sa alarma. Ang kanyang divine weapon ay katamtaman lamang ang kalidad at hindi maihahambing sa mataas na kalidad na sandata ng Ancient God Gilded Gold. Nang wala ang kanyang divine weapon, bumagsak ang kapangyarihan ng pakikipaglaban ng malawak na mukha ng kabataan. Sa huli, ang kabataang malawak ang mukha ay natalo ng Ancient God Gilded Gold. Ancient God Gilded Gold, 6 na sunod-sunod na tagumpay. 3 na lang ang natitira sa Spiritual Race. Umakyat sa stage ang maselang at medyo mahinang babae. Ilang sandali lang ay natalo na rin siya. 7 sunod-sunod na tagumpay. Ang Ancient God Gilded Gold ng Blazing Gold Race ay nanalo ng 7 sunod-sunod na beses. Ang mga upper echelon na miyembro ng Spiritual Race ay lahat ay may mapupulang mukha. 2 mandirigma na lang ang natitira sa kanila. Ang pagkuha ng kahit 10% ng Heaven Crystal Fire Spirit na ugat mula sa Blazing Gold Race ay tila halos imposible na ngayon. Ang Spiritual Race ay natalo na ng 7 sunod-sunod na beses. Kailangan nilang manalo kahit isa o sila ay ganap na mapahiya. Si Zhao Feng at True God Long Yuan ay mas malakas kaysa sa iba.
Pipiliin ng Ancient God Gilded Gold na magpahinga, at pagkatapos ay maaari pa ring manalo ang spiritual race sa isang round. Isang spiritual race elder ang nagsalita ng mga salitang ito nang may matinding kahirapan. True God Long Yuan, bumangon ka rito. Ngunit hindi pa rin bumabalik ang Ancient God Gilded Gold. Nagpatuloy siya sa paghamon, at ang hinamon niya ay ang pinakamataas na rank 6 True God na si Long Yuan. Matatalo talaga kita. Ang mga mata ng True God Long Yuan ay kumislap ng walang awa na kinanghabang siya ay lumilipad papunta sa entablado. Boom! Ang pressure ng bloodline ng spiritual race ay sumabog palabas, at hinawakan ni True God Long Yuan ang isang gintong sibat sa kanyang kamay na kumikinang ng makinang na gintong liwanag habang tinutusok nito ang Ancient God Gilded Gold. Matatalo ka pa rin. Ang mga mata ni Ancient God Gilded Gold ay naging mabagsik habang muli niyang ginamit ang kanyang trump card. Isang nakakasilaw na destruction intent na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Golden Light Shatter. Ikinaway ng Ancient God Gilded Gold ang kanyang simple at malaking palakol, na nagpakawala ng mapangwasak na alon ng gintong apoy. Boom! Bang! Napangiwi sa gulat ang True God Long Yuan at ginamit ang lihim na pamamaraan ng bloodline ng spiritual race upang maiwasan ang isang nakamamatay na pinsala. Sa isang iglap, ang True God Long Yuan ay nagdusa ng matinding sugat na naging dahilan upang hindi niya magawang lumaban. Pagkatapos ng ilang saglit na pakikipaglaban, natalo siya. Si Zhao Feng lang ang natitira sa spiritual race. Ang natitira ay lahat ay natalo. Natalo rin ang True God Long Yuan. Ipinikit ng spiritual race 5th elder ang kanyang mga mata. Ayaw niyang makita ang lahat ng ito, ayaw niyang makita ang masasamang ngiti sa mga mukha ng mga miyembro ng Blazing Gold Race. Ang buhay ay talagang hindi mahuhulaan. Ang spiritual race 4th elder ay nananangis. Hindi rin niya inaasahan na ang Ancient God Gilded Gold ay magiging napakalakas at magkaroon ng napakaraming galaw na nakalaan na kaya niyang manalo ng 8 sunod-sunod na laban. Tara na, sabi ng isang elder ng spiritual race na may pagdurusa sa mukha. Ngayong may nagsabi nito, nagsimulang sumang-ayon ang iba pang spiritual race elders. Zhao Feng, bumalik ka dito. Plano mo bang ipagpatuloy ang kahihiyang ito? Ang Ancient God Eye's origin ay nasa isang kakilakilabot na kalagayan. Nang makita niyang nakatayo pa rin si Zhao Feng doon, agad niya itong sinaway. Sa lahat ng mga elder ng spiritual race na tumatawag upang pumayag, sa wakas ay nagpa siya ang 4th elder. Bigla siyang tumayo para sabihin sa Life Sacred Land na papayag na ang spiritual race. Ngunit sa sandaling ito, isang matunog na boses ang hamarang sa kanya. Sandali lang. Ako na ang susunod. Si Zhao Feng ay nasa isang medyo depressed mood. Hindi pa siya hinamon ng Ancient God Gilded Gold, kaya't maaari lamang siyang maghintay. Ngunit nang siya ay aakyat na, ang spiritual race upper echelon ay nagsimulang magsalita tungkol sa pagtanggap. Paano niya hinayaan na mangyari iyon? Nang marinig ito ng lahat, natigil ang kanilang mga ekspresyon, at pagkatapos ay nagsimula silang tumawa. Ngunit sa sandaling ito, isang pinakamataas, nanginginig sa langit, at marilag na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Zhao Feng.